Hi guys! I'm Ryan. I'm Ann. And welcome to our channel. Magandang araw mga kasawlo. Ngayong araw po ay magmukbang tayo ng creamy lengua. Yay! Naniluto ko po. Meron din tayong, nagluto pala ako ng yung noodles ng pancit canton. Tapos yung sobrang sauce sa lengua, siya yung binagay kong sauce. Tapos meron din tayong broccoli, lettuce at saka yung bigay ni Ate Karen na toko at baboy. So, ayan mga kasawlo. Sawlo-sawlo po tayo. Sawlo-sawlo po tayo. Sabay-sabay po tayong kumain. Mga tamo po. Tingnan muna natin yung lengua mo. Itong ginawa kong noodles. Ano ba? Sarap ba yung luto nito? Baba ko na lang po ito dito. Pakita ko sa kanila. Di ba? May carbonara ako. Yung po palang last video nung nakaraan, pasensya na po kung hindi ko naitago yung pagka-disappoint ko dun sa video dahil nga po sobrang nakakadismaya kasi. Tsaka ano po kasi yung tipong alam mo yung kwento ka ng kwento kasi saya mo tapos bigla na-corrupted yung video. Kasi nga po medyo nakakayaman sabihin pero na-miss po namin kayo kaya ganun po pala yun. Kahit ilang araw ka lang hindi mag-video. Nga po pala. Nakaka-miss. Nga po pala. Yung recipe po nito nasa description box below. Check nyo na lang po. Pancit canton, carbonara, lengua. Ano yun? Lengua, isa din sa mga ano ko eh. Isa sa mga gusto kong pagkain. Nung kasing naglilihi si Sawi ito yung hinahanap niya nun eh. Kay ate Yvain. Parang itim ni ate. Ang sarap. Lasang carbonara talaga. Try niyo po siya, masarap po siya. Dila po sana ng baka kaso wala pong dila dito sa may Pora. Sa may Angeles Pampanga yata yung sa palengke, meron. Tapos nga nun, dahil naglilihi nga si Sao ng ganito, mamamalahi kami. Gusto niya magpaluto ng ganito. Tinanong ko yung kaibigan ko kung saan meron nagtitinda ng ganito. Sabi ko, saan ba meron nagbibenta ng lengua dito? Tinuro niya sa akin, ibang tindahan. Nakala niya yung lengua, yung biscuit ba yan, yung yung binili Galing Baguio? Galing Baguio, gano'n. Akala niya gano'n yung hinahanap ko. Ang lambot. Ang lambot siya. Yung matigas lang yung yung amad ba yun? Oo. Siyempre. Ipapalambot mo yun? May ganito. Grabe, the best. Isang kilo po pala to. Isang kilong baka. Magkano gastos mo? Hindi ko na Kasi 150. yung iba, wala naman. Yun, estimate mo. 900. Wala. Mga 5. 500. Isang kilo. Pag lutong bahay talaga mas mura eh.
Masarap na haw. Tapos ang creamy niya. Bibili sana akong noodles na yung pampasta talaga. Kaso naisipan ko, ako lang naman kakain nun. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng pancit canton. Para mas mura. Masarap naman. Masarap. Parang carbonara talaga. Titirahan ko si ate nito kasi favorite niya yung carbonara eh. Yan ko siya. Subukan niyo po ito, oh. Sobrang sarap po. Easy lang naman siyang gawin. Pinaka the best to. Gustong gusto ni Sao yung luto kong lengua, ganyan na Sao. Masarap siya. Linelengua ko din po yung yung manok, yung laman ng manok. Nilelengua ko rin po siya. Breast. Yung Buti na lang talaga. Marunong magluto si Sao. siguro tayo talaga para sa isa't isa kasi mahilig kang kumain. Oo nga, no? Tapos magaling ka magluto, no? Pwede din yun. Tsaka pinagdasal ko po kasi na sana yung maging asawa ko po marunong magluto. Kasi nga yung nanay ko, hindi po siya ganun kagaling magluto. Wala po siya masyadong alam magluto. Kaya swerte po na nakapag-asawa ko na magaling magluto. Siya tuwing naalala ko talaga yung yung bago pa lang kami ni Sao tuwing kumakain ako nito. Kasi nga, ito yung pinaglihi niya kay Evaine. Parang kailan lang yun, no? Nabuntis kasi si Sao bago kami kasal. Mamamalahi na sila nun. Malahi ba? Mamamalahi. Tapos, naglilihi nga ako. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ba yung dalhin nyo? Sabi ko, lengua. Magdala ka ng lengua, sabi ko. Tapos doon, nag-uusap sila sa sala, doon sa sala namin. Tapos pumunta akong kusina kasi naamoy ko, ang layo-layo, naamoy ko yung lengua. Parang tinatawag niya ako, sabi niya, Ann, sabi niya gano'n. Tapos lumabas ako, di nila alam. Sumusubo na ako ng lengua. Tapos tinanong nila ako kung nasan ako. Nakita nila punong-puno ng lengua yung bibig ko. Kinakain ko yung lengua. Ganun pala talaga pag naglilihi ka. Pag gusto mo talaga siyang kainin. Siya ako po lagi yung ang tawag doon yung... Siya yung naglihi. Pinapasa sa akin ni Sao. Di ba sabi nila pag inaakbangan mo daw siya, pag nakahiga kayo, yung totoo asawa pala ng yun? lalaki. Totoo tayo, no? O kaya yung, ipupush mo yung tiyan niya, ganon, mapupunta sa kanya yung lihi. Pag hindi sinasadya. Kasi pero pag sinadya mo, wala. Tapos kinakain niya yung tira ko. Di naman namin alam nun kasi bago nga kami mag-asawa. Kinakain niya yung tira kong Tapos napapasa sa akin. Tapos pagkatapos niya kinain na, Tapos tuwang-tuwa pa siya nun. Natutuwa ako pag nakikita niya akong ganun. Pag nahihilo siya, tsaka naduduwal-duwal siya. Tapos daw ata, paliguan ka niya dapat. Kasi minsan walang bisa yung ganun. Yung laway, sabi nila. Tapos yung mga kaibigan ko tinatanong ko kung naramdaman nila yung ganun. Wala man daw.
Pero sobrang sakit yun. Yung hilo, para kang mamamatay, sa sobrang sakit. Tapos yun, mawawala yung sakit. Sakit na nararamdaman niya. Masalan po kasi akong maglihi sa dalawang anak namin. Isipin mo, manganganak na lang ako. Naglilihi pa ako. So, mahaba yung lihi ko. From first month to 9 months, ganon. Mas masarap to kung dila ng baka. Kaso wala lang din sa palengke eh. Sa Pangpang Market. Panay ang tingin ko na sa screen eh. Baka maluba na naman tayo. Hindi ko nagagamitin yung battery na yun. Gusto ko nang pupukin ng martilyo nung nakaraan eh. Kaya lang baka sumabog. Sabi ko pang picture na lang yun. Sa pangatlong beses na pala yun, nakalimutan ko dahil nga medyo matagal nang hindi nag-video. Pangatlong video na pala yun nun. Kaya namatay siya. Una, pangalawa, pwede pa siya eh. Minsan nga try ko din lagyan ng broccoli yung hindi na siya lang na. Yung nga tinatanong ko sa'yo kanina, di ba? Alam ko kasi, beef broccoli pag ganun na eh. Di ba? Ano yung bakang hirap palambutin, no? Nga. Kasi kalabaw nga. Pero masarap sila. Baka dahil matanda sila. Baka red meat. Pag niluto. Sarap na mais sa lengua. Ano? Sarap na mais. Tsaka sa sipag, masarap yung mais. Meron ba mais yung niluto mo hapon? Ay, yung nakaraan? Wala akong nilagay. Pero pwedeng lagyan ng isa. Grabe, ang sarap. Masarapan talaga si Sao. Sa mga niluto mo, ito yata yung pinakamasarap. Alam na alam ko pag nasarapan siya eh. Lagi sa, ay grabe sa. Tapos hanggang bukas niya na, sa sarap ng lengua, sabi niya, sasabihin niya. Pero dati po hindi ako mahilig sa mga ganito. Yung mga white sauce. Parang feeling ko wala silang ganang kainin. Sarap pala. Pag may handaan, yung mga makulay yung kinakain ko. Menudo, asado, Ganun. caldereta. Asado yung sinasabi ko sa yung paborito ko din. Niluto ng nanay niya. Sarap. Bago pa lang kami sa kanila. Ay, may kasalanan po pala. Bakit ako tumaba yung nanay ni Sao, yung Benan. Napapagalitan ako pag di ako makain ng kanin. Kasi nagtatrabaho daw, tapos ano yung kinakain ko. Yun nga, nun nag-start. Tapos natikman ko yung kanin. Umubo na ako nun. Tapos tirador siya. Tirador ng sobrang ulam. Malakas na ako sa ulam, malakas pa ako sa kanin. Kaya unang taon pa lang namin, lumabo na talaga ako. Tapos doon na nga, nagkasagit-sagit na. Nagkandahalo-halo na yung energy drink, kanin, Kape. Kasi kape ko nun. 3-in-1. 3-in-1. Instant coffee. 24, 2 dosena,
Isang linggo lang o wala man isang linggo. Naubos ko. Tapos nakakain ng bote ako ng energy drink. Nag-grocery tayo noon. Kape, yung 4 na balot na gano'n, 24 pieces na kape ganyan. 4 na 24 pieces na gano'n. 1 week lang, no? 24, 48 plus 48. 96 Malakas kong magkape. pirasong 3-in-1 na kape. Tapos nung nagkasakit na siya, yun, tinigilan na niya. Pati yung bisyo, yung sigarilyo. Siya, ang sarap po sa pakiramdam yung walang yosi, walang alak. Yung hindi ko na po nararamdaman yung pagod gaya nung dati. Nung binata, medyo malakas-lakas pa yung resistensya eh. Tapos nung nag-asawa na nga, doon ko naramdaman yung parang malapit na ako mamatay. Naramdaman ko yun, malapit na ako mamatay. Anong classes? Parang feeling ko naubos na yung Energy. yung buhay ko kada araw na lumilipas. Buti na lang talaga, mabait pa si Jesus. Pinagbigyan pa ako. Hindi na kasi marunong magdasal nun eh. Imbis na magdasal ako, panay mura. Tipong, ba't ganito? Ba't ako? Ba't ganyan? Laging ganun yung sinasabi ko nung araw-araw. Sakit ano lang naman eh, matanda. Yung cholesterol, fatty liver, yun nga, mababa yung potassium ko. Yung heartbeat ko sobrang baba. 42 lang ata na dapat ay 80 plus yung normal. Ano pa ba? Nagkasabay-sabay yun, no? Nakalimutan ko na lang. Tapos, kailangan daw mag-maintenance na ako ng gamot nun. Sabi ko, hindi, bata pa ako. Sabi ko gano'n. Siguro mga 1 taon lang na, o wala man 1 taon na nanggagamot. Tapos pati yung mata niya, Mata ko sumabay din. yung labo at saka astigmatism, 2 years siyang nagsasalamin eh. No? Nabasag lang. Nagpupupok ako ng pako simento. Naputol yung pakot, dumiretso sa salamin ko, buti lang may salamin ako nun. Hindi, bulog sana ako. Sa mga nagtatanong po pala, sabi nila kasi, may mga nagme-message sa akin sa Instagram at saka sa Facebook. Bakit daw laging may gulay yung mukbang natin? Kasi po, sa dami ng kinakain namin, kailangan namin ng madaling i-digest, ganon. Yung madaling malusaw, para, ayun. Tsaka, masarap talaga yung gulay. Favorite ni Sao yung lettuce tsaka broccoli. Tsaka ito po yung gusto kong sa inyo, iparating yung ito nga po na pwede naman na hindi tayo magkanin, pwedeng gulay, pamalit natin gulay. Pwede naman tayong mabuhay. Yung nga lang si Sao kasi nagkakanin pa eh. Yun lang yung problema nung nagkakanin ka pa kasi imbis na nanghihina ka kasi nga sana yung katawan natin, sana yung nahanap katawan. mo, Yung sugar pa yung ginagawang energy o fuel ng katawan natin. Pero pag nasanay na siya ng ibang diet, yun nga yung ginawa kong diet. Nasanay siya na yung katawan ko imbes na yung tinutunaw niya, yung fats na nung malinis pa yung diet ko na low carbs. Yung taba yung ginagawang, sarili kong taba na yung ginagamit ng fuel ng katawan ko. Imbes na yung sugar, kaya nga mas maganda kung walang sugar or carbs. O bawasan yung carbs, gano'n. Gaya nito, hindi po ako nagkakanin talaga sa mga nagtatanong po. Talagang iwas po ako sa kanin. madami pa din kasing nagtatanong bakit di daw nagkakanin si Sao? Yung nga, minsan, siyempre, makain tayo ng spaghetti, kaya yung may harina. Yung nga lagi po sinasabi yung kanin nandiyan lang yun sa bahay. Pag tinikman mo yan, pwede kang matokso. Buti na lang, konti na lang yung kanin ko ngayon. Oo, konti na lang isa. Dati, isang buong plato, ganyan. Tapos konti lang yung ulam ko. Yung po palang group na sinalihan ko, ibang pangalan na po, Kifi na po siya ngayon. Keto and Intermittent Fasting International na siya ngayon. Ang cute. Rocky. Kifi. Kifi. Kifi Media.
Yung diet na po yun, kasi ano po talaga yun, pang epileptic. Nakakatulong po siya. Bali nagawa lang siyang diet. Sarap mushroom. No? Mm-hmm. Favorite ko yung mushroom na. The best din yung mushroom. Nga po pala, habang kumakain si Sao, magsha-shoutout na po ako. Ay, muntik ko Ubusin na mo na to. makalimutan. Ubusin mo na ba? Muntik ko nang makalimutan. Shoutout nga pala kay Baby Kisha May, anak ng former classmate ko nung elementary. Naiiya pa mo siya sa nakita niya ako, ayun yung nagmumukbang, sabi ng mama niya. Tapos tinatanong niya, nanong yun? Sabi niya, ano daw yung pangalan ko? Naiiya yung bata. Hi baby, Kisha May Delphine. Shoutout din kay Ate Joanne from Japan, pero taga San Agustin, Betis kami talaga. Belated happy birthday kay Irish Ronquillo. Shoutout din kay Laika Vibe Lilo at Aina Montefalco at kay Kayla Peñas Briones. Hey, niloti. Shoutout din kay Ann Takaw, Irma Escuadro, Ali N. Urbano. Belated happy birthday din kay Arnita Galvan from Magalang, Pampanga. Shoutout din sa Agaton and Rufy family from Maragondon, Cavite. Shoutout din kay Nisi Kimba, Ayla Serrano, at sa mag-asawang kay Divine and Mark, Ray Jeric Esteloso ng Mindanao, Tacurong City, Lalaine Ann Aquino. So, shoutout mo daw si Sir. Shoutout po kay Ronald Alan Landicho. Landicho po, sir. Musta po yung lahat. Shoutout po sa inyong lahat po. Shoutout din kay Menandro Maglian. Happy birthday po. Birthday daw niya ngayon. Happy birthday po. Krister and Kevin Herrera from Norway. Medlin Marfa at sa baby niya kay Marlene Jane Marfa. Merly Lait. G. Silang from Dasma, Cavite. At kay Angelo Garces. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Nga po pala mga kasaw, kung gusto niyo po ng link natin dito sa recipe ng lengua natin, nasa description box below po siya. Ayan, mga kasaw. Tapos na. Kasi usog na po ako eh. Tsaka masama pa yung pagkaramdam ni Sab. Oo, tsaka pag ikaw yung nagluluto ng pagkain, parang naamoy mo pa lang, parang busog ka na. Hindi ganun talaga siguro. Para mga chef. Tinuloy lang ni Sab eh. Biglang sumama yung pagkaramdam pagkatapos niya magluto. Nausog niya ata. Tapos sakto pa mo yung ano ngayon, yung lihi-lihi, yung story time natin, yung lihi-lihi. So kailangan ituloy. Naluto na naman kasi. Sayang naman. Tsaka para sa inyo po, para may recipe din tayo. Kasi ang daming nagtatanong ng recipe daw. Recipe. Yung nakaraan, kung nagkataon na fast food lang yan, hindi ko man po siya i-upload eh. Kaso nga lang po, sayang yung pagod ni Sab. Tsaka syempre po, yung para po makita na minukbang po yung niluto ni Sab. Buti lang po. Okay pa din po sabi ninyo. Kaya marami pa rin po salamat po. Inom lang ako. Grabe, ang sarap. Dito si Ray. Dabdi daw, chicken. Ang cute. Narinig niyo, ang dabdi daw, chicken. Jollibee daw, tas chicken. Ang dabdi, chicken.
Big bite. Plus big bite. Si Ryan ang gugulo. Kaya napapatingin kami doon. Yes. Ang saya ko na naman. Naubos ni Sao yung niluto ko. Yeah, so. Ayan. Taob. Coke Zero po pala to. Zero sugar. Moderation, pwede siya. Madalang lang naman. Ngayon lang tayo soft drinks. Ay, Sol, thank you po. So, ayan mga kasaulot, dito na nga nagtatapos ang ating creamy lengua mukbang. Hanggang sa susunod. Paalam, Salamat maraming po. salamat.